Sa bawat yapak at sa bawat tapak, boses at luma ang tanging kayak. Bunga ng pagsisikap, naghahangad na sumikat. Pero teka, sa kabaong nga ba sisikat? This movie is rated R13. It may contain fiends, language, violence, nudity, sex, horror, and drugs, which may not be suitable for children below 13 years old. Patay sa pananambang ang broadcaster at kolumnistang si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Sa investigasyon ng mga otoridad, papasok na sana si Lapid sa isang subdivision sa Barangay Talon 2 sa Las Piñas pasado alas 8 kagabi nang bigla siyang pagbabarilin ng riding in tandem. Mabilis daw na tumakas sa mga sospek na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Ayon sa isa sa mga kaanak ni Lapid, pauwi ng biktima para mag-broadcast ng kanyang online show. Wala rin daw silang alam na banta sa buhay ni Lapid. Humihingi sila ngayon ng hustisya. Sabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara na bahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari kay Lapid. Iniutos daw ng Pangulo na bantayan ang investigasyon sa pananamba. Makikipagpulong daw si Guevara sa Presidential Task Force on Media Security. Kinondena ng Department of the Interior and Local Government ang pagpatay kay Lapid. Siniguro ng DILG na tututukan ng gobyerno ang investigasyon kaugnay nito. Gumawa na rin ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Force. Bukod sa iba't ibang grupo, kinondena rin ng ilang mambabatas ang pagpatay sa veteranong mamamahayag. Patay sa ambush ang isang mamamahayag sa Kidapawan City. Ayon sa mga otoridad, pauwi na sakay ng kotse ang Brigada News FM anchor na si Eduardo Ed Dizon nang harangin ng riding in tandem. Mabilis nakaalis sa mga salarin. Kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Isang broadcaster ang nasawi matapos tambangan ng isang riding in tandem criminals madaling araw nitong Miyerkules, May 31 sa C5 Road, Barangay Santa Isabel, Calapan City, Oriental, Mindoro. Kinilalang broadcaster na si Crescenciano Chris Aldobino Bundoquin, 50 anyos. Base sa investigasyon, nakatayo ang biktima sa harap ng isang sari-sari store nang barilin ito ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem suspects. Nasawi ang isa sa mga salarin matapos itong habulin at bundulin ang anak ng biktima habang ito ay tumatakas. Tinutugis naman ng mga pulis ang isa pa nitong kasama. Inatasan na ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang Police Regional Corps B para sa ikadarakip ng isa pang suspect. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group ang PNP upang imbestigahan ang krimen. Nag-alok naman ng 50,000 pesos na pabuya ang Presidential Task Force on Media Security sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip ng isa pang gunman.
Sa bawat yapak at sa bawat tapak, boses at luma ang tanging kayakap. Bunga ng pagsisikap, naghahangad na sumikat. Pero teka, sa kabaong nga ba sisikat? Sinisikil ng pamahala ng mga lalabas na balita. Kinikitil ng mga buhay ng mga kumukontra. Tututukan ng baril ang mga periodista. Daigtang mga armadong terorista. Sariling kababayan, tinuturing na banta. Pinatatahimik ang mga mamamahayag. Ang sino mang sumubok manlaban ay inaaresto. Babasahan ka ng napakahabang memo. Isang labas mo na lang ng kanilang baho, tiyak magkakapatong ka sa ulo. Kapag ang gobyerno nagiging desperado, lahat ng galaw ng mga alagad ng media, minahamanmanan nila. Daig bang gumagamit at nagtutulok ng ilegal na droga? Ang mga mata ng mga mamahayag ay puno ng pangangamba. Kinukuskin ang sarili kung tama bang sila ay kumanta. Kung ang nais lamang nila ay kumawala sa kadena. Kumawala sa kadenang kinakalawang na. Sa bulok na sistema, sa mga hayok na nakaupo sa lamesa. Lumiliit ang kanilang mundo. Walang pribado. Ultimo kanilang paghinga, kinakabisado. Akala ko ba walang sino man ang mas mataas sa batas? Pero bakit may ilang libo-libo ang nilaban? Ngunit sa parusa ay ligtas. Akala ko ba kayo ay tumatakbo para sa kapakanan ng masa? Pero bakit parang mas nalalamangan na ng inyong prinsipyo ang inyong serbisyo? Hindi na ba tatawag pang ang serbisyo dahil ginagawa niyo ng bisyo ang pang-aabuso sa posisyon na meron kayo? Kayo ay mga kandidatong sa una lang mahusay. Noong halalan, daig pang magiting na manliligaw. Kung makapagsabi ng mabubulaklak na salita sa madla, tila ba'y matutubad ang mga nilatag na plataforma. At ito namang mga botanteng hindi naman ng ibang bansa, pero sa kanilang mga panghako ay nagpapadala. Nakakatawa! Nakakasuka! Lalo na yung mga taong malinaw naman ang mga mata pero bulag sa pera. Wala namang diferensya sa mata ngunit bulag sa katotohanan. Isinilang na walang komplikasyon pero daigtang may kapansanan at may iilang may boses naman pero pinipilit tikumi ng bibig. Dalang mga pangubusang hindi may guguhit sa tubig. Sila ang mga tagapagtanggol ng demokrasya pero tinanggalan ng karapatan makapagsalita. Ikaw ba? Ang tinig mo ay tila mahina. Mga ilam ka, huwag magpapadala sa diktadura. Kung kinakailangan magsagawa ng kilos protesta para mapakinggan ka lamang nila. Pero baka ikaw na mismo ang magsilbing instrumento upang magkaroon ng mata, tenga at boses ang mga manghihina. Alam kong sa una't panghihinaan ka. Magdadalawang isip dahil baka sa gulo ay madahawit at buhay mo na ang maging kapalit. Pero lagi mong tandaan, kapatid, kung mahirap ang mamatay, mas mahirap ang mabuhay. Lalo na sa industriyang para kang isang bangkay. Propesyon na isang paa mo ay nasa hukay. Habang ang kamay duguan sa lapag, nakahandusay. Buong pangalan mo ang kanilang ilalagay. Ituturo ka ng mga tao. Kukuhanan ka ng litrato, ilalabas sa dyaryo. Isang mamamahayag ang nasawi matapos pinandena ang gobyerno. Ang siyang magiging titulo ng balita. Ilang buhay pa ba ang kailangang mawala para masabing ang pamamahayag sa ating bansa ay tunay ngang malaya? Ilang dugo pa ba ang kailangang magsilbing pluha ng balita para makalpas ang lahat sa tanikala? Isa ako sa mga nangangarap na maging mamamahayag sa inaharap at naninindigan. Natutulad lang din ba sa kanila na hindi pinahalad? Dahil pinusalan. Mahirap o mayaman,
Wala sa estado ng buhay ang pagkakaroon ng karapatan. Dahil ang kalayaan ng pagpapahayag ay kalayaan ng lahat. Press freedom. This is political in nature, and you can see it both in the SEC decision and in the subpoenas I just received last night. Wala po akong masyadong nasasabi ngayon. I think that we're overwhelmed both by government action and by the support you showed. I think that we need to continue. What we say in Raptor is we're going to hold the line. We're not doing anything but journalism. We're speaking truth to power. That's what we do. That's what makes a democracy successful. The role of journalists, right? And we're going to keep doing that. We're not afraid, and we won't be intimidated. Hindi kami nagsayang ng pagod at oras sa kolehiyo para gawin yung bihiro ang aming trabaho o ang mismong periodismo. Ang layunin ng aming propesyon ay hindi lamang maglahad ng balita at kaganapan dahil ang bawat boses ng mga mamamahayag ay sumisigaw para sa karapatan ng karamihan. Patuloy mang sinisikil ng pamahalaan, ngunit patuloy ding maglilingkod sa bayan at maninindigan. Ako'y nangangarap maging isang mamamahayag. Patuloy ipaglalaban ang tama at karapatan, hindi magpapabusal kung kani-kanino man. Ngunit, ang tanong ko sa bawat mamamayan, magbubulag-bulagan na lang ba tayo sa ating bayan? Dahil ang pagpigil sa kalayaan ng pamamahayag ay ang pagpigil sa kalayaan ng ating bayan. Pilipinas kong mahal, ipigil ang pagbusal.